Hi everyone! So for today's video ay pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat at kailangan dalhin sa araw ng exam. Unang dadalhin ay ID. Bring an ID, a government ID, preferably yung ginamit nyo mismo sa araw ng pag-file. So it means kung ano yung ginamit nyo sa pag-file nyo ng application, yun din po yung dadalhin nyo sa araw ng exam. Okay, so just a reminder, if your ID ay walang birth date, bring a copy of your birth certificate. So, if your ID ay walang birth date, so tingnan nyo po yung mga IDs nyo. Kung yung ginamit nyo ba ay walang birth date, bring a copy of birth certificate kasi yun yung sabi ng civil service exam. So, hindi naman lahat ay magdadala ng birth certificate. Ito ay para lamang sa mga applicants na gumamit ng ID na walang birth date. So, hinahanap yun yung kung anong araw ka pinanganak. So, bring a copy of your birth certificate. So, go on and check your IDs, and kung wala ka ng birth date doon, make sure to bring a copy of your birth certificate or PSA. Pangalawa ay bring your ball pens. Ballpoint pens. Yung nare-recommend talaga ng lahat at nare-recommend ko rin po ay yung Faber-Castell White LV7. Ito po siya. Okay. Kaya siya maganda kasi ang sulat niya ay hindi siya manipis, kundi makapal siya. So, when it comes to shading, ay talagang madali mo siyang ma-shade. Hindi siya time-consuming unlike sa ibang mga pens. So, kung wala kayo niyan na LV7, that is okay. Okay lang po yan kasi medyo pricing nga, para sa iba na walang enough na money. So any ballpoint pen will do naman. So, any ballpoint pen will do naman. Ang bawal lang po ay sign pen, gel pen, and yung friction pen. So, yung friction pen ba? Ano po yan? Yun po yung pen na nabubura. Yes, nabubura. So, alam naman natin na when it comes to Scantron sheet, hindi dapat yan mabura. Kasi, if gagamit ka ng friction pen, ano na lang yung ma-check ng machine, so wala na. So, dapat yung recommended talaga ay yung LV7. So, kung wala kayo niyan, that is okay. Any ballpoint pen will do naman. So, ang suggestion ko lang din ay yung 0.5 or mas mataas pa doon. Kasi when it comes to shading, ay very time-consuming talaga tulad ng sabi ko. So, need natin gumamit ng ballpoint pen para mas magiging madali ang ating pag-shade. Also, it is very important na kapag kayo ay mag-e-exam or examinee sa kahit anong exam, wag lang po kayo magdala ng isang ballpen or isang pencil. Always bear in mind na may mga technicalities talaga na mangyayari, Hindi natin yan maiiwasan. So, just bring any extra ballpoint pen na pwede niyong magamit in case man magka-aberya kayo, mawalan kayo ng ink, mawala siya, at least you have an extra thing or ball pen na magagamit talaga at yun, hindi kayo ma-stress. So, dahil na pag-uusapan na rin natin ng shading, dapat ngayon pa lang, takers, meron na kayong sample of Scantron sheet and nagpa-practice na kayo on how to shade properly. Kasi, as my advice, shading is part of the test. So, kailangan maayos kayong mag-shade. Walang bakas sa gitna, sa likuran, mga ganon. So, sa LED kasi is yung ginagamit namin pencil. Yung sa CSE naman is yung ballpoint pens. So, ayan. So, I always make sure yung mga reviews ko na nagsishade kami, malayo pa yung exam para ma-practice namin ang proper shading.
Okay, so now let's move on sa mga bagay na pwedeng dalhin. Hindi naman siya kailangan, pero no, we need to be prepared, and at least no, in case of emergency, meron tayong maipapakita. Okay, first one is the application receipt. So, ito yung resibo na ginamit or meron kayo when you pay for your application. So, just in case na hanapin siya, at least dala nyo. Okay, application receipt. Second is the NOSA or the Notice of School Assignment. Okay, so Notice of School Assignment, if until now hindi nyo po yan mahanap or nakukuha, get yours now kasi some of schools or guards ay naghahanap ng mga ganyan, no, kung anong room kayo, mga ganyan, anong school kayo. So, again, hindi natin makokontrol ang mga bagay na ito kasi some areas are very strict talaga when it comes to requirements. Meron namang guards na hindi sila strict, so mas maganda yon kasi in case na wala kayo, ipapasukin kayo. But, no, kailan pa tayo magiging ready? So, if wala pa po kayo niyan, check it now and printed it. So, punta lang po kayo sa Civil Service Exam link or page, no, na meron, and you will know your NOSA or Notice of School Assignment. And the third is your snack. So, ito yung mga foods. So, ang tanong, ano ba ang kailangan kainin? Ano ang mga kailangan dalhin, no? Okay, so when it comes to foods, ay wala ako masyadong ma-recommend kasi iba, different naman tayo ng kind of foods na gusto natin. But, make sure na alam mo sarili mo kung saan ka comfortable, no? Before taking the exam, kakain ka ba? Or before taking the exam, hindi ka ba kakain kasi doon ka comfortable? So, nakadepende yun sa'yo. You must know yourself very well. So, alam nyo kasi may mga tao talaga na sa sobrang kaba, especially first taker ka, you don't know what to do, kinakabahan. So, yung nangyayari is hindi sila kumakain, no? Fruits lang, walang rice kasi sobrang kabado sila, yung parang gusto nilang magbawas. Make sure lang to bring water, no? Kasi yan po ay napakahalaga at kailangan talaga ng katawan natin. Candies also, kapag ikaw ay inaantok na dyan, so candies ay makakatulong rin para maiwasan ang antok. So just make sure na when it comes to food ay magiging neat and clean kayo kasi yung Scantron sheet po natin ay bawal yan matapunan ng kahit anumang bagay. So, bawal din po yan na madumihan. So, be careful when you eat something na like chocolates, candies, or whatsoever na pwede siyang matipunan. Okay? So, during my exam lang sa licensure examination, no, I bring energy drink kasi, yes, nakakaantok talaga, lalo na kapag yung mind mo ay very tired na. So, yun, energy drink can really help me, no, to boost my energy. So, again, nakadepende pa rin yun sa'yo kung saan ka comfortable, no, kung ano yung mga foods na nararapat sa'yo na magbibigay sa'yo ng energy at the same time, comfortable ka. Okay, so you should bring things na necessary lang talaga at valuable. So, what does it mean? It means wag nang magdala ng maraming pera, ng mga ATM cards, ng mga passport, no? Kasi alam mo, yung mga things nyo na dinala during the exam, nilalagay yan sa harapan. So, ang mangyayari is matitrigger ka na tingnan ang bag mo kapag may isang examinee na magsasubmit ng kanilang test paper or ng kanilang sagot sa proctor. So, matitrigger ka talaga to think na ay baka yung bag ko, yung kinuha, ay baka yung gamit ko ay mawala. So, mga ganun na bagay. So, my advice is
magdala lang ng mga bagay na kailangan. Okay, so for example, may nag-submit, no, ng paper or ng kanyang sagot. So, titingnan mo siya and something na makakapag-isip ka talaga na baka yung gamit ko madala niya. Baka yung mga kayamanan ko dyan makuha niya. Baka yung bag ko yung madala niya. Mga ganon-ganon, no? And it also gives you the curiosity na bakit ang dali niyang sumagot. But hindi ka na lang mag-focus sa sarili mong test paper. So, yung mga ganong idea, dapat very mindful ka na yung test ay very time consuming, lalo na when it comes to math problems, no? Sa math areas talaga ay magsosolving ka dyan. So, very time consuming. Dapat focus ka lang sa test paper mo. Doon ka lang mag-focus. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-anong mga bagay. Huwag mo yun isipin. Dapat focus ka lang sa sinasagutan mo. Para hindi siya time consuming. At talaga yung focus mo, yung mental health mo dun lang talaga nakapag-focus at makakapagsagot ka pa ng mabuti. So, dahil doon, no, kapag wala kang masyadong dalang kayamanan, masasabi mo talaga sa sarili mo na, if I don't finish first, I don't care. Kung maunas lang matapos, sige, mag-submit lang sila, wala akong pakialam. Basta ako, sasagutan ko siya ng maayos, sasagutan ko siya ng tama, babasahin ko siya ng maayos, ng mabuti, iintindihin ko siya ng mabuti. So, mga ganong setup. Focus ka lang sa sarili mo. And I make sure na hindi talaga masasayang yung oras mo at of course, nakakapagsagot ka pa ng tama. Okay, so yun lamang po ang ating mga bagay na kailangan dalhin sa araw ng civil service exam. So sana nakatulong po yun. Please hit the like and the subscribe button if nagustuhan nyo po ang video na ito para motivate naman po ako. So before I end this, gusto ko po kayong sharean ng prayer that could help everyone. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May the help, protection, and blessings of Jesus be with me when I go to take my test, the civil service exam. May the protection of Jesus be with me. May the wisdom of Jesus be with me. And may the miraculous help of Jesus be with me and help me succeed in this exam. With the company and help of Jesus, I know that I will be able to pass the exam, be successful, and achieve my goals. Amen. Ayan. So ngayon pa lang po, I would like to congratulate everyone for doing so good every time na kayo ay nagre-review. Tiwala lamang po kayo sa inyong kakayahan and of course, trust God. And I know that all His plans will be good for you. So yun lamang po, and please like and share and subscribe for more videos.